Magandang araw, bagong Pilipinas. Naandito po tayo ngayon sa Bugos City Hall kung saan ang ating mga kapulisan ay naandito para magbigay ng tulong at seguridad sa mga apektadong residente. Sa gitna ng matinding pinsalang dulot ng magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre 30 taong kasalukuyan, muling pinatunay ng Philippine National Police sa ilalim ng Police Regional Office 7 at Cebu Police Provincial Office ang kanilang di matatawarang dedikasyon sa bayan sa pamamagitan ng maagap, organisado at makataong relief at rehabilitation operations sa mga apektadong komunidad, lalo na sa lungsod ng Bugo at mga karatig bayan. Last September 30, naigo ang Bugo sa 6.7 earthquake. So devastated yun ang pipila ka barangays. Daha tayo 33 ka patay, pipit mga 15 ka buildings nga dagko ang nag-collapse. Then immediately nagresponde ang atong mga personnel sa Bugo, then paspas maning tabang ang mga augmentation forces gikan sa regional headquarters ug sa mobile forces. Pagkaugma dayon daghan na kaayo ang support gikan sa mga NGOs ug sa other law enforcement agencies. Nahuman na ang retrieval operations after more than one day nga search and rescue, din pagkakaroon rehabilitation na lang o pagtabang sa mga napiktahan. Sa pamumuno ni Police Colonel Abubakar Odang Mangilin Jr., pinangunahan ng CPPO ang agarang pagresponde sa pangangailangan ng mga nasalanta. Kabilang sa mga naging hakbang ang koordinasyon sa DSWD at iba't ibang ahensya para sa maayos na distribusyon ng mga food packs sa mga barangay gaya ng Gairan, Anunang Sur at Malingin. Prioridad sa relief efforts sa mga senior citizens, kabataan, buntis at iba pang kabilang sa vulnerable sectors. Kaagapay ang mga volunteers, local officials at iba pang stakeholders na isakatuparan ng mga aktibidad sa isang sistematikong paraan na may malasakit at respeto sa dignidad ng bawat residente. Pinangunahan din ng kapulisan ang pagtatayo ng tent city sa Bugos City bilang pansamantalang tirahan ng mga nawalan ng bahay. Sa tulong ng PNP Maritime Group at Philippine Army, isinagawa ang mabilis na pagtatayo ng mga tulda, paglalatag ng sahig na may plywood, at pagsisiguro ng kaayusan at kaligtasan sa evacuation sites. Upang mapanatili ang maayos na daloy ng operasyon at transportasyon, isinagawa rin ang isang coordination meeting na pinangunahan ni Police Colonel Mangilin Jr. kasama ang Highway Patrol Group upang matugunan ang isyu ng trapiko sa Bugo at mga karatig lugar. Patuloy rin nagbibigay ng traffic advisories ang mga lokal na hipilan ng pulisya kabilang ang Sakatmon upang gabayan ng mga motorista at delivery vehicles. Bilang pagkilala sa patuloy na sakripisyo ng mga pulis sa gitna ng krisis, isinagawa ng CPPO ang isang wellness post noong Oktubre 3 taong kasalukuyan, isang hakbang na layuning tugunan ang mental at emotional na kalusugan ng mga tauhang walang patid sa serbisyo, alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Maranan. Mula sa paglo-load at unload ng relief goods, pamamahala ng trapiko, pagtatayo ng pansamantalang tirahan, hanggang sa personal na pag-abot ng tulong, pinatunayan ng mga kapulisan ng Cebu na ang serbisyong pampubliko ay hindi lamang tungkulin kundi isang panata ng malasakit, katatagan at pag-asa. Mula dito sa Bugos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judah Ticanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.